Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, 10 high-powered firearms isinuko sa Maguindanao del Sur, koordinasyon ng LGU at Militar Susi. 61.2 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu na samsam sa Cavite, 4 na suspect tiklo sa Baybast. Cavite-Laguna Expressway, subsection 3 bukas na, biyahe mas pinabilis. Ako po si Cesar Sorian para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, 10 matataas na kalibre ng armas at isang granada ang voluntaryong isinuko sa Maguindanao del Sur matapos ang pinaiting na koordinasyon ng lokal na pamahalaan, mga mamamayan at puwersa ng seguridad. Pinangunahan ng Philippine Army 1st Mechanized Infantry Battalion ang pagtanggap ng mga armas sa seremonyang ginanap sa Datu Angal, Midtimbang, Kamakailan. Kabilang sa mga tumanggap ang 601st Infantry Brigade sa pamumuno ni Brigadier General Edgar Catu, katuwang ang mga opisyal ng lokal na pamahalaan. Ayon sa militar, bunga ito ng tuloy-tuloy na community engagement at kampanya laban sa loose firearms sa ilalim ng Balik Baril program. Binigyang diin ng mga opisyal na ang ganitong hakbang ay nagpapakita ng lumalakas na tiwala ng komunidad sa pamahalaan at mahalaga sa pagpapatatag ng kapayapaan at seguridad sa rehiyon. 4 na hinihinalang drug suspect ang arestado matapos masamsam ang 61.2 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu sa buy-bust operation sa Barangay Bacau 1, General Trias nitong Linggo, May 3. Ayon sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, 9 na kilo ng hinihinalang shabu ang narecover mula sa mga suspect na kinilalang sina Asil, 45, Al-Mukrim, 28, Al-Shamir, 24 at Darwina, 32. Nasamsam din ng buy-bust money, mga cellphone ID at isang van. Katuwang ng PDEA sa operasyon ng Philippine National Police o PNP. Nahaharap ang mga suspect sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mas bibilis ang daloy ng trapiko sa Calabarzon matapos buksan ng 7.88 kilometers na bahagi ng Cavite-Laguna Expressway o CALAX, subsection 3 ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pinangunahan niya ang inspeksyon ng bagong segment na nag-uugnay sa Aguinaldo Highway at Governor's Drive na inaasahang magpapababa ng travel time mula 30 minutes tungo sa 5 minuto at mula 1 oras ay magiging 26 minutes na lamang mula Binyan hanggang General Trias. Tinatayang 6,000 motorista araw-araw ang makikinabang sa pagbubukas ng expressway na bahagi ng proyektong magdudugtong sa Manila-Cavite Expressway at South Luzon Expressway. Dagdag ni Marcos, libre ang toll sa buong buwan ng Mayo upang agad maranasan ng publiko ang mas mabilis na biyahe. Layunin ng proyekto na mapagaan ang trapiko at mapalakas ang ekonomiya sa rehiyon. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uulat. ako po si Cesar Soriano kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.